Tingnan niyo yung nangyayari sa aking pie na hiniwa ko yan na mainit pa. Kailangan talaga huwag tayong magmamadali ay palamigin natin. Kaya gawa po tayo dito mga ga, pandan pie, mabinta ito lalo na pag moist yung palaman, kaya tara na, umpisahan na natin. So dito sa aking bowl ay naglagay lang ako dito ng 500 grams ng first class flour at yeast. At hinalo ko lang yan at dito sa ginawa kong parang well sa gitna ay naglagay ako dito ng light brown sugar, tubig at vanilla extract. At naglagay pala ako dito ng asin ha, hindi lang naon yung ating camera at tunawin muna yung mga dry ingredients, yung asin at asukal at basain na ang harina at masahin lang natin ito. At masahin o pakinisin ko lang ito dito sa aking mesa sa loob ng 10 minutes. At sa loob ng 10 minutos, sa paghampas tulak ko ng aking dough ay okay na ho ito. Hatiin ko lang yung ating dough sa dalawa at pagkatapos ay i-rest ko muna ito ng mga 30 minutes bago ko palaparin. At pagkalipas ng 30 minutes ay pwede ko nang palaparin yung aking dough kasi ay malambot na. Palaparin ko lang ho yan at tansyahin ko lang yung sizes ng aking tray. At pag natansya po natin na parang kasing sukat na ng ating tray na paglalagyan ay ilagay na po natin ito at kailangan yung ating mga lianera ay banyahan lang ho yan natin ng shortening o di kaya margarine. At i-arrange lang po natin yan. At ito itabi ko lamang ito, yung ating bilang pangtakip ay palaparin na natin. Para mamaya ay diretso na po natin ito ilagay. At itupi ko lang ito at isit aside at sa pagtupi ko dito ay mag-dust lang ng harina para hindi din didikit. At itabi lang muna natin yan, gagawa naman tayo ng ating pangpalaman. So dito sa ating palaman ay kailangan natin na gagamit ng third class flour at maglagay ng asukal and i-mix lang natin yan. At gumamit ako dito ng pandan flavor powder. At paunti-unti lang natin ilagay yung ating tubig para matansya lang natin nang sa ganun ay hindi masyadong basa yung ating palaman. At masahin lang natin ng mabuti hanggang sa magkaroon tayo dito na parang dough. At palaparin lang natin muna yung ating palaman bago natin dito ilagay sa ating dough. At sa pagpalapad natin ng ating palaman ay ganoon din, tansyahin din natin yung ano kalapad o ano kalaki yung ating pabalat or yung ating dough. At bago ko na ilagay yung aking palaman ay basain ko muna yung ating dough at sa ganoon ay makuha yung hulo harina at dumikit dito yung ating palaman. At basain din natin ito ng tubig at nang sa ganun makuha din yung hulo harina at nang dumikit din dito yung ating pabalat na ilagay natin dito sa ibabaw. At paalsahin ko muna ito ng mga 40 minutes bago ko ito isalang. At bago ko yan isalang, ay banyahan ko muna yan ng evaporated milk. Pwede din na gumamit dito ng itlog. At lutuin ko ito sa mainit ng aking oven na 180 degrees Celsius sa loob ng 30 minutes. At kailangan na ito'y palamigin muna natin bago natin hiwain para maganda pa rin yung outcome, para maganda yung pagkahiwa. Kung mga ga ay nagmamadali kasi ay para po ay makabinta na mabaligya na. Napaka-moist yung ating palaman mga ga, kaya pag nag-slice tayo dito ay every time na maghiwa tayo ay pahira lang natin ng malinis na tila yung ating kutsilyo. At sa pesos lang yung bintahan ko dito mga palangga. Kayo depende na ho yan sa inyo. Depende sa laki ng inyong hiwa. Sana makatulong sa inyo yung recipe na ito lalo na pag kayo ay mag-umpisa pa lamang. At hanggang dito lang yung ating video. Maraming salamat at bye-bye.